Hi guys! I'm Andrew and welcome back to my channel. So ngayon guys is magko-Q&A tayo. So may mga mga question tayong piniprepare para sagutin. So ngayon isasagutin ko na nga yung mga question na yan kasi kailangan na masagot ang mga tanong na, di ba? So ayun guys, sasagutin ko na rin yung mga question kasi marami na rin nagtatanong kung ano nga bang pakiramdam ko. And gusto ko rin masabi sa inyo yung nararamdaman ko talaga sa mga nangyayari as of now. So, ayun guys. Okay. First question, kamusta ka as a BNT, Andrew? Ako ngayon, sarili ko, to be honest lang talaga ha. Okay ako pero mahirap. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon na parang feel ko talaga na mag-isa ako. Kasi diba sa mga nakasanayan yung vlog na marami akong mga kakasama, ganto, ganyan. Pero mahirap man. Siyempre, wala namang madali sa mundo. Lahat naman ay paghihirapan. So, sa akin talaga, mahirap siya. Pero, kailangan ko talagang lumaban. Lalo na nakikita yun naman ako na very grinds talaga ako ngayon sa pag-upload, sa pagla-live selling. So, lahat talaga ginagawa ko para lang makapag-upload kasi meron nga akong mga bayarin na kailangan tapusin. So, ayun guys, laban lang naman. Medyo nakakapagod siya. Hindi medyo nakakapagod talaga siya pero kailangan nating labanan lang and go with the flow lang tayo, lumaban tayo ng nakangiti lagi, di ba? Sabi nila, kung mapapagod ka, pero magandang kinabukasan naman yung ibibigay sa'yo. Huwag kang mapagod. True. Mapapagod ako pero hindi sa mapapagod na pagod na. Siyempre, kailangan rin naman natin sa paglaban natin in life, kailangan natin siyempre magpahinga. Diba? Saka naniniwala talaga ako na everything's happened for a reason. Kaya, mga pagsubok lamang yan. Huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Okay. Second question. Bilang fair parents, gaano kahirap sa'yo ang nangyari kay King? Sa akin talaga, sobrang hirap kasi that time talaga, may nakaplano na ako na manonood ako ng Miss Grand sa Mo Arena. So, meron akong ticket. So, binigyan ako ng ticket ng friend ko. So, ayun nga, nakaplano na siya lahat. So, ayun nga lang, syempre, uunahin ko si King kaysa naman sa panonood ko ng Miss Grand. Syempre, parang ano ko na si King, parang anak ko na siya. Hindi parang anak ko talaga siya. So, ang hirap sa sitwasyon ko that time, kung pwede ko man hatiin yung katawan ko sa dalawa, na isang manonood, isang maghahanap kay King. So, napakahirap. Kaya, I decided na agad-agarang umuwi. May plano pa nga ako nung bumalik dito, kaso nga lang, hindi namin nakita si King that time. So, sabi ko, pag alas 5, wala pa kasing start ng event is alas 7. So, sabi ko, pag alas 5, wala na, ikakancel ko na. So, naglipas ang alas 5, alas 6. So, hindi na dumating, hindi ko pa nahanap si King. So, ayun, sabi ko nga po, hindi po ako makakanood. Sorry po kung ganito. May biglaan po kung nangyari sa sa dog ko, nawawala po siya. So, kinancel ko na. So, sa akin napakahirap that time. Kaya pinili ko si King. Kasi syempre, Diyos ko po, hindi ko kaya, feel ko may isa pang mawala sa mga anak ko na si King, saka si Odette. Kasi yung kay Silong, nangyari kay Silong, grabe yung trauma nun sa akin. Kaya, napakahirap. Mahirap talaga maging fair parents. Alam naman natin, at the end of the day, na mawawala sila. Pero, ngayon, na ang dami nangyayari sa akin this past few days, ang daming mga problemang nangyayari, ang daming mga ganap na hindi maganda. So, feel ko hindi to right time para mangyari that time. Kasi feel ko lulubog talaga ako pag nangyari that time. Nangyari yung time na yun na iwanan ako ng mga anak ko. So, kaya pinili ko si King kasi si King rin isa sa mga nagpapasaya sa akin. Lalo na pagigising ako, good morning, ganito. Saka, routine ko na yun everyday na kakamustahin ko yung mga anak ko, tapos papakainin ko sila. So, na alam niyo ni Basang, ni Mami O, ni Mami Shelly, ni Jacobe na
sobrang iyak ko that time. Sobrang pag-iiyak ko, hindi ako makatulog that time. Naaalala ko si King, na alas 12 siya nawala, napakainit, pwede siya ma-heat stroke that time. Na, that day pa na yun, umuulan pa. So, si King takot sa tubig. So, sabi ko, asa na ba si King? Ano nangyari sa kanya? So, thanks God na naibalik sa atin si King nga. So, thank you Lord. Dahil pinagpipray ko talaga mabalik si King. Kaya, ayun, nabalik na po si King ngayon. And, sinave na po namin yung gate namin na hindi na po siya malala. So, ayun po. Tsaka kasi bilang per parents, parang parte na sila ng buhay mo Oo, Diyos ko, ilang taon na si King. Magpa 5 years old na siya this September. So, sabi ko, celebrate pa namin yung birthday ni King. Sana okay sila. So, yun tuloy ang celebration ng birthday ni King. Abangan nyo yun sa September. Yun nga yung sasabi ko sa'yo. Ako, hindi ako mahilig sa pet. Pero, sa nakikita ko sa'yo, it's a part na yan ng buhay mo, nakasama mo sila. Tsaka, nakita ko talaga na care ka talaga kay King kasi sinantabi mo yung kagustuhan mo. Oo, gustong gusto kong pumunta dati kasi first time ko manood sa Mawa Arena and Miss Grand pa yun, malaking pageant yun sa Philippines, diba? So sabi ko, may next time pa naman, pero yung buhay ng anak ko, diba, doon nakasalalay sa akin eh. So, mas uunahin ko yung anak ko kaysa pwede pa naman ako manood next year, diba? Pwede naman ako manood sa cellphone. So sabi ko, mas uunahin ko talaga si King. Uunahin ko talaga yung anak ko. Kaya I'm so very proud of you kasi hindi mo lang pansarili lang eh. Which is may ibang bagay ka. Kahit sabihin naman ng mga tao na aso lang yun, hindi yun aso lang po. Kumbaga, yun yung nagpapasaya sa'yo. Siya isa sa mga nagpapasaya sa akin everyday. Diba? So, uunahin ko talaga siya kahit anong mangyari. Okay. For the third question, nahihirapan ka bang sa sitwasyon mo ngayon? Sa sitwasyon ko ngayon, sobrang hirap. Sobrang hirap na nangyari sa akin na, yes, aminado ako. Ang dami nagko-comment sa vlog ko na ang baba na ng views mo, ng gando. Yes, syempre, ako, pinanghawakan ko ngayon yung isa sa mga sinabi sa akin ko na hindi lagi Pasko. Like, hindi lagi bet ka ng mga tao. Hindi laging mataas ang views mo. Syempre, every day may sumisikat na bago, di ba? So I'm so thankful na may sumusuporta pa rin sa akin na kahit papaano, di ba? Na na-appreciate yung effort ko sa pag-vlog, effort ko sa pagla-live, effort ko pag-daily upload. Kaya thank you so much talaga. Kahit tatlo na lang kayo, I'm so very very thankful. Kaya laban lang tayo. Alam mo, tuloy ang daily upload. Every time na nakikita kita nag-upload, alam ko pinipilit mo sa sarili mo na kahit pagod ka na, pinipilit mo sa sarili mo na mag-upload. Diba kahit na may times na nagkakasakit na ako, sabi ko laban pa din yan, Diyos ko po. Kahit na alam mo sa sarili mo na mababa yung views. Nilalaban ko kasi alam ko may sumusuport sa akin. Nandiyan yung family ko, nandiyan si Mami O, nandiyan si Ma'am Shelly, nandiyan si Jacobe. Nandiyan kayong lahat na sumusuporta sa akin. Grabe yung comment nyo pa lang, yung positive comment na binibigay nyo sa vlog ko. Like, grabe na-appreciate ko yun, binababasa ko yun. Kaya thankful ako sa lahat na sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Thank you so much guys. I love you all so much. For the fourth question, may kinakagalitan ka pa ba o sama ng loob sa isang tao? Sa akin kasi hindi ako ganung tao yung ng sama ng loob. Hindi ako ganun kasi mapagpatawad talaga ako sa mga kasi lahat ng mga tao is nagkakamali, 'di ba? So wala namang perfect sa mundo. So ako hindi ako nagtatanim ng galit. Oo, nagtatanim naman ng galit pero saglit lang. Pero yung mong galit na talaga ako sa iyo, buong buhay ko. Walang ganun. So kumbaga kasi may naisa akong reels na nakita na talo ka daw sa buhay pag nagkaroon ka ng sama ng loob sa kapwa mo. Kasi every time na makikita mo yung taong may sama ka ng loob, parang andun yung galit eh. Oo. Galit. Saka ang hirap magkaroon ng ng sama na ang loob sa isang tao.
So, ang Diyos nga nagpapatawad with if pa kaya Mm-mm. tayong ginawa ng Diyos, di ba? So, Mm. spread Love. love, happiness, sharing, and caring, and kindness. For the 5th question, may chance pa ba magkaroon ng vlog ang BNT? Sa akin, syempre, hindi ako nawawala ng pag-asa. Syempre, BNT is BNT. Alam kong hindi pa perfect ang timing, pero naniniwala talaga ako na may pagkakataon pa talaga na bumalik ang BNT production. Syempre, grabe ang tiwala sa amin ni Kuya Lloyd. Grabe ang tiwala sa amin ng mga tao, di ba? Pero, ngayon kasi may mga priority kami. May like, si Jessica Business. So, ako, busy rin ako sa daily upload saka sa business ko ng mga bags. So, yung iba, may pamilya na, di ba? Yung iba, may kanya-kanya na. So, it takes time naman, guys, na magsama-sama kami and makapagawa ulit kami ng vlog. So, I'm so excited na mangyari din yun na magsama-sama ulit kami and makapagawa kami ng vlog. Syempre, nakakamiss din naman yung mga bayo. Alam ko may mga nangyari this past few months, this past few days na hindi maganda. Pero, diba, in the end of the day, mananaig pa rin talaga ang friendship. Tsaka ano kasi, diba, every time naman na magkita kayo. Parang wala lang, ganun. May katampuhan kami, pero pag nagsama-sama na kami, parang ganun. Syempre, alam namin sa, ano namin na, mananaig pa rin talaga ang pagkakaibigan at magmamahalan namin sa isa't isa. Kasi iba yung friendship na, Oo. na binild nyo eh. Iba ang friendship na binild namin, simulat bata pa kami. Diba? Tapos, ano lang yun, yun lang, nandito at nandito pa rin talaga. Kumbaga merong, sa friendship nyo, nagkaroon kayo ng motherhood, which is si Kuya Lloyd, to build up a good friendship, na kahit anong mangyari, kahit anong away ninyo, pag nagkita kayo, okay kayo. Diba? Saka sa lahat ng mga bayo, hindi talaga kami nagkatinig ng mga galit. Kasi alam namin, mahal namin yung isa't isa at may care kami sa isa't isa. For the 6th question, anong pinagsisihan mo na nangyari sa buhay mo ngayon? Ako wala akong pinagsisisihan sa nangyari sa akin this past few months, past few years. Kasi, ngayon, nangyari na is nangyari. Wala na tayong magagawa doon. Hindi naman na natin mababalikan yun. So, we face the reality na magkamali tayo, na may nangyari sa atin yung bagay na to. So, hindi na natin mababalik yun. 'Di ba? So, kailangan natin tanggapin kung anong nangyari. Kailangan nating harapin kung anong nangyari, 'di ba? So, Tsaka ano kasi, sabi nila, pag every time na nasasaktan ka, nahihirapan ka sa nangyayari sa'yo or sa sitwasyon mo ngayon, ibig sabihin, piniprepare ka niya para pag susunod na nangyari. alam mo na. Alam mo na yun. Alam mo na yung gagawin mo. Handa Ready ka. ka, prepared yung sarili mo. Diba? Tsaka, it's a lesson to your life. Na, pag nasaktan ka, nahihirapan ka, we need to fight. Oo, laban Diba? lang. Laban lang in Tsaka life. hindi lang ikaw yung nag-iisa. Oo, Hindi Diyos lang ko, ikaw yung madaming nahihirapan. Madaming tao ang may problema, madaming tao mas may nahihirapan sa akin. So, diba, kung ganito lang naman problema ko, so, di ba, yung iba nga nasusolusyonan yung mga bigat na problema, ano pa kaya ko na maliit yung problema, di ba? So, kailangan lang natin lumaban at solusyonan ang problema. Saka di ba lagi ko sinasabi sa'yo, every time na nahihirapan ka, you need to pray. Oo. Siyempre, iba Para ang, ma-relax yung sarili mo. Iba ang pray talaga. Iba ang nagagawa ng pray kahit anong problema ang dumating sa iyo. Basta magtiwala ka sa Diyos. Ako kilala mo ko, di ba? Pag every time nanghihina ako, nagdadasal ako. Ako din. Pag nahihirapan na ako, like, lalo na itong mag-isa akong sa bahay, sabi ko, dadaan ako ng simbahan, pipray ako doon na Lord, please guide me, o kaya magdadasal ako, pipikit ako, magdadasal ako, di ba? Laking tulong ng pagdadasal eh. Kahit nasabihin na natin na hindi ka nasasagot ni God, pero binibigyan ka niya ng reason. Binibigyan ka niya ng Binibigyan something ka niya ng guide.
'di ba? Doon pa lang malaking tulong na minsan may mga bagay kasi sa buhay natin na hindi mo makwento sa iba eh. Pero pag kwento mo sa Panginoon, doon ka na naliliwanagan kahit walang sagot, 'di ba? Pang 7 question. 1 year and 8 months natin. Hindi naman tayo laging pure of happiness. May mga sad happiness. May mga masasama ding nangyari sa relasyon natin. Ano yung magpapatibay sa'yo para magstay sa relationship natin? Ako kasi, di ba, mandami nangyari sa amin ni Jacob this past few months, this past few days. Pero sabi ko naman, Diyos ko po, mananaig pa rin talagang pagmamahala namin. Kung alam naman namin sa isa't isa, mahal namin isa't isa. Meron naman kaming tiwala sa isa't isa. So, kahit malayo kami sa mga naglipas na buwan, alam naman namin na meron kaming communication, nag-chat kami, nagtatawagan kami, di ba? Nag-update kami sa isa't isa. Di ba? Saka isa sa sinabi namin ni Jacob, in case na mawala na talaga yung love and yung care namin sa aming isa't isa, sabihin agad, hindi na yung nangyayari pa yung mga kung anong mangyayari, di ba? So, tsaka, naging lesson ko, ay ngayon sa relasyon namin nakikita ko, mag-away kami na aso't pusa, mahal pa rin namin isa't isa. Doon pa rin yung bagsak nun. Hindi kami perfectong relasyon, hindi kami katulad ng relasyon na walang away, walang wala naman kasing perfectong love life, di ba? Oo. So, ayun. May mga times talaga na hindi kami nagkakaunawaan. Pero, pag natauhan na kami parehas, doon namin na-realize ko ano mga nagagawa namin. So, pang 8 question. Ngayong sitwasyon natin, dalawa, is LDR, malayo ka sa akin, gano'ng kahirap para sa'yo? Akin mahirap talaga, lalo na nasanay ako nung si Jacobe is nasa bahay namin, siya nagpe-prefer ng food ko, so inaalagaan niya talaga ako, inaalagaan ko din siya, so parehas kami nagbibigayan sa isa't isa. Napakahirap sa kanila ng pagigising ako, pero diba, at least nasasanay na yung sarili ko na gano'n, na kailangan ko bumangon every morning para makapag-vlog. Yun, nasanay ko maging independent. Kasi diba, we don't know what happened. So, kailangan mo talaga sino pa pantutulong sa sarili mo, kundi ikaw rin. So, kailangan mo talaga kumilos. Para sa akin, mahirap. Mahirap talaga. Sobrang hirap. Lalo na pag gabi, gusto ko ng kayakap, gusto ko ng may pagkukwentuhan, gusto ko nung taong maintindihan ako. Wala kang mahawak kasi nga malayo siya sa'yo. And then iba kasi yung relasyon nyo na lagi kayong magkasama eh. Yung lagi kayong magkasama, tapos lagi kayong magkasama, lagi kayong kukulitan, minsan may away-umanan. Iba pa rin yun eh, na lagi kayong magkasama compare sa LDR. Doon ako nahihirapan na doon ako nasanay na nasanay ako sa kanya na lagi ko siyang kasama. Pagising ko sa umaga, gusto ko nakikita ko siya agad. Ganun. Kaya parang ngayon, hirap na hirap ako mag-adjust kasi ang layo namin sa isa't isa. Madalas na-anxiety ako, umiyak na lang ako bigla kasi nagmi-miss ko siya, tapos lagi ako tatawag sa kanya na love, miss na kita, ganto. Hindi porket ewan ko, ganun ako eh. Nasanay si Jacobe talaga na sa kanya, may sa kanya. Pero sabi ko nga sa kanya, di ba, syempre kailangan natin mag-grow. Mag-grow mag-isa, di ba? Syempre, may kailangan kong gawin sa sarili ko, may kailangan kong gawin, kailangan mo magpagaling. So, ako kailangan kong mag-grind, kailangan kong mag-live every day. So, di ba, kung gumaling na si Jacobe, syempre, isa rin sa mga gusto niya makabalik siya sa work. So,
ayun din yung isa sa mga ano namin na mag-grow kami together. Mag-grow kami Together. mag-grow kami isa't isa. Diba? For the 10 Mag-grow kami individual. Yun pala.